Eragtog po mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa chapter 14 ng 2 Samuel. Chapter 14 ng 2 Samuel. At titignan po natin ang patuloy pag-aral po natin tungkol sa anak nitong si David. At ito po ay sa katauhan po ni Absalom. At nakita po natin kagabi, 'di ba, na isa sa mga consequence ng kasalanan po nitong si David ay yung kanya pong family ay hindi po magkakaroon ng kapanatagan or kapayapaan. At nabanggit din po sa atin kagabi yung failure niya, 'di ba, as a father. Kahit sabihin na lang natin na naintindihan natin yung heart ng isang ama towards, 'di ba, sa pagbibigay ng kaparusahan sa ginawa ng isa pa niyang anak, yung pagdidisiplina sana, yung pagre-rebuke sana, ay kanya pong igawad or ibigay doon sa na-violate niyang anak, bigyan niya niyang justice, at doon po sa nang-violate, rebuke o kaya kaparusahan supposed to be yung kanya pong ipapataw. Kasi si David, alam natin na hindi lang siya ama, mga kapatid, 'di ba? Isa rin siyang hari, isa siyang king na dapat mag-execute, 'di ba, ng justice, at hindi magto-tolerate, 'di ba, sa kung ano po yung hindi maganda or hindi mabuti, lalong-lalo na within his own household. Pero nakita natin na hindi siya nagbigay, 'di ba, ng actions. Hindi siya nagbigay ng action dito po sa nangyari sa kanyang anak, 'di ba, na babae. Kaya maintindihan natin yung pamamaraan po nitong si Absalom, kung papaano po niya ipinagtanggol, 'di ba, yung kanya pong yung kanya pong kapatid, 'di ba, na si Tamar. So let's continue to study yung buhay po ng napakagulong pamilya na ito, lalong-lalo na sa mga anak po ni David. Verse 1 ng chapter 14, sabi dito, napansin ni Joab, anak ni Seruias, na ang hari ay nananabik na makita si Absalom. So ipapakilala ulit sa atin na itong si Joab, he was also a very near na family member, 'di ba, dito po kay David. Binanggit po sa atin ni Pastora kagabi na pamangkin po niya, 'di ba, itong si David. At marami nang pinagdaanan yung dalawang ito, 'di ba, na nakita po natin na maging doon po sa pagtatakipan po nila ng kasalanan, maging doon sa supposed to be na pagbibigay po ng justice nitong si David against dito po kay Joab, ay hindi po niya yun ibinigay kasi malaking asset po itong si Joab, 'di ba, sa kanya. Kumbaga ito po yung kanyang pinagkakatiwalaan pagdating sa kanyang mga mga kasundaluhan or doon po sa kanyang army. At napatunayan naman po nito ni Joab ito na napaka-loyal po niya, napaka-faithful po niya dito po kay David, na anyone na magkakaroon po ng threat, 'di ba? Pamangkin ni David si Joab. Yun nga sinabi ko, pamangkin po. Pamangkin niya itong si Joab, at alam po natin na napatunayan po niya, 'di ba, yung kanya pong sarili, yung kanyang loyalty dito po kay Joab, kahit dito po kay David, kahit to the point na nakita natin that David plotted, 'di ba, yung murder dito po kay Urias,
Sumang-ayon po itong si Joab as commander, di ba, ng kanya pong army. Di ba, yung mga ang dami nilang mga isinacrifice na kahit po mga pinuno, di ba, para lang mabigyan, di ba, ng kasiyahan or fulfillment itong kanyang hari, di ba, na kanya pong pinaglilingkuran. So every time na makikita po natin itong si Joab in action, there is always a problem, di ba? Na connected dito po sa kwento po na ito, no? Lagi nating makikita 'yon, no, na may kung siya po yung mag-aak, kung siya yung gagawa ng kanyang pamamaraan, makikita po natin na magkakaroon po ito ng napakatindi pong yung napakatindi pong resulta, not just only sa buhay po ni David, sa buhay ng kanya pong pamilya, kundi maging ng buhay din ng mga mamamayan, di ba, ng Israel. Kasi alam natin from our studies, di ba, na itong si Joab, wala naman talaga siyang pagpapahalaga sa mga spiritual things, di ba, ng Lord. Hindi natin siya nakakitaan na meron siyang deeper, di ba, na connection sa Panginoon. Unlike dito po kay David, na nakikita po natin na he is trying, di ba, yung kanyang best na mabigyan, di ba, ng glory ang Lord. Itong si Joab ay hindi. At syempre, something that bothers the king, ikaw na kanyang kasakasama, or ikaw na lagi din doon sa area na kung saan ay nandun yung king, kasi marami kayong pag-uusapan tungkol sa security ng ng Israel, tungkol sa mga buhay-buhay, tungkol sa plano, sa lahat-lahat, no, concerning the kingdom. At involved lagi itong si Joab sa mga affairs, 'di ba, nitong si David. So nakita niya na troubled itong hari. At ang kalagayan po na iyon, syempre, alam natin yung puso nitong si David, diba, sa base doon po sa atin pong mga napag-aralan, na talagang mapagpatawad siya. Alam mo yun, very accommodating yung kanyang character, kahit yung mga sojourners, diba, kahit yung mga nakikita lang po niya sa daan ay kanya pong tinutulungan, 'di ba? May ganun po siyang napaka-merciful din po niya, no? May ganun siyang character. At ang involved dito ay yung kanya pong anak, 'di ba? Yung kanyang anak, kasi makikita po natin dito, 'di ba, na ilang taon na po yung nakaraan magmula po nung nagtago itong si Absalom, nung lumayas po siya, 'di ba, sa poder ng hari, mga 3 taon na yung nakararaan or yung nakalilipas. Pero makita natin that during those period ng 3 years, walang repentance na nakita natin sa part po ni Absalom. Hindi man lang siya nagsisi doon po sa kanyang kasalanan, sa pagpatay, 'di ba, sa kanya pong kapatid, sapagkat para sa kanya ay binigyan niya ng hustisya yung ginawa ng isa nilang kapatid dito sa isa nilang kapatid na supposed to be si David, 'di ba, yung mag-execute ng justice, no? Pero hindi po niya yun ginawa. Kaya nagresulta po ito sa murder, 'di ba, ng isa po niyang anak. At ano ngayon yung pinaplano nitong si Joab? We know na very clever siya na tao, no? At ang problema lang dito, doon po sa kanyang cleverness, napaka-ungodly man niya. So, pag ungodly yung isang tao, what do we expect? 'Di ba? Pagdating po sa kanyang mga plano, pagdating sa kanyang mga actions, no? Pagdating sa kanyang mga gagawin. So, tignan natin kung ano po yung kanyang
gagawin. Nakita niya yung hari, troubled. Nakita niya yung hari, nananabik, 'di ba, sa kanyang anak na si Absalom. Si Absalom may isang murderer, may kasalanan hindi lamang po sa Diyos kundi sa bansang Israel, 'di ba? Kasi nga supposed to be yung mga ganitong klase ng pagpatay, hindi naman yan maililihim, 'di ba, sa buong Israel. So, ano ngayon ang titimbangin nitong si David? Ano? Patatawarin ba niya yung kanyang anak? Pero kapag pinatawad niya, dapat mag-execute siya ng justice, ano, doon sa nangyari, ano, sa pagpatay nitong si Absalom, ano, sa kanyang kapatid. Kasi titignan siya ng buong nation eh. Ano na lang yung magiging impact nito sa nation, na pwede ka palang pumatay tapos hindi ka pwedeng parusahan, no? Sila yung tinitignan, sila yung nasa limelight kasi sila po yung nasa power, ano? Sila yung nasa power. So matindi yung gagawin mong pagdedesisyon dito. Nananabik ka doon sa iyong anak, pero doon sa pananabik mo kailangan mag-execute ka ng justice, ano, na hindi lang basta kukunin mo siya ulit mula doon po sa kanyang pinagtataguan, tapos wala na, ano? Tapos wala na. So kailangan timbangin mo 'yon, no? Timbangin mo 'yon. At itong si Joab, sapagkat nakita niya, ano, na itong hari ay hindi makapagdesisyon kung ano ba yung kanyang gagawin, no, na nananabik siya doon sa kanyang anak, pero isa siyang hari na dapat panindigan niya, 'di ba, yung kanyang tungkulin as king, na dapat mag-execute ng justice sa land, sa pamilya niya at sa lahat ng mga tao, 'di ba, na kanyang nasasakupan. May problema kasi may murder, 'di ba, na naganap. At nakita natin, 'di ba, na kahit sa ganitong klase ng kaso, may batas po ang Diyos, ano, pagdating po sa bagay na 'yon, no, na huwag kang papatay para kasi kung papatay ka, yung buhay yung inutang ay buhay din, 'di ba, yung magiging kapalit, no. So may ano dito, may kaguluhan, ano, sa part, ano, nitong si David. Napakahirap po niyang timbangin, 'di ba, yung case na ito kasi involved po, ano, yung kanyang anak. Kaya si Joab is to the rescue, ano, makita natin na gagawa po siya, 'di ba, ng plano. Kaya sabi dito, ginawa ni Joab ay nagpahanap siya sa Tekoa ng isang matalinong babae. 'Di ba? Clever yung si Joab, lang namang pipili siya, 'di ba, ng isang pipitsugin lang, 'di ba, na babae. Yung alam mo 'yun, basta kasi kapag matalino yung iyong kukunin, may di-deliver niya ng maayos yung plano mo. Kasi kapag hindi, yung sinabi ko, yung mga pipitsugin lang, 'di ba, yung mga parang alam mo 'yun, yung walang katalinuhan, sabihin na lang po natin, hindi nila may di-deliver ng maayos yung plano mo. Magkakaroon ka ng problema in the future, ano, kapag hindi ka pumili ng right na tao na mag-execute doon sa iyong plano. Kaya itong si Joab ay pumili siya ng isang, sabi dito, binigyang diin, matalinong babae. Nang dumating ito ay sinabi niya, magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang biyuda. Huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang naglulok sa, 'di ba? Matagal nang matagal nang naglulok sa. Pagkatapos pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang ipagbibilin ko sa iyo. Matapos silang mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. So saan nakuha ni Joab yung ganitong plano? Alam po natin, 'di ba, na from the previous, nakita po natin na sa katauhan po nitong si Nathan, na sinend, 'di ba, dito po kay David para sabihin po yung kanyang
pagkakasala, 'di ba? Sa ginawa po ni David, sa asawa po ni Bathsheba, 'di ba? Yung plinano po niya yung pagpatay dito po kay Urias, na napaka-faithful, 'di ba, na kawal, 'di ba? Napaka-faithful na kawal ni David. So maaring dito na kuha ni Joab, 'di ba? Kasi maganda po yung response ni David doon nung ni-rebuke po siya, 'di ba, ni Nathan. Nakita natin na nag-set din ng kwento itong si Nathan, 'di ba, sa harapan po ng hari. Tapos nag-decision po itong si David, na sabi niya, 'di ba, kailangang mamatay yung taong 'yon. Pero nung sinabi sa kanya ni Nathan na ikaw yung taong 'yon na binabanggit, 'di ba, ng kwento, maganda po yung naging resulta, 'di ba? Nakita po natin yung pagpapakumbaba, 'di ba, nitong si David sa Panginoon. So maaring dito po nakuha ni Joab na ito, effective ito 'di ba? Effective yung ganitong approach kung papaano makuha, 'di ba, yung emotion ng hari. Papaano matuturn, 'di ba, yung emotion ng hari para makapag-desisyon siya, 'di ba, ng maayos. So ang plano ay yung babae ay magsusuot ng damit panluksa, 'di ba? Parang mourner siya. Tapos hindi siya mag-aayos, 'di ba? Magmukhang kawawa para ma-establish yung emotion na gusto po nilang makuha, 'di ba, dito po kay David. Kasi kilala ni Joab itong si David na masyadong emotional, 'di ba, yung mga masyadong maawain. So kung ganito yung ihaharap mo dito kay David, 'di ba, automatically na i-entertainin niya 'yon at tutulungan niya talaga yung taong 'yon, 'di ba, nahihingi, 'di ba, sa kanya ng tulong, Kaya sabi niya, wag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang nagluluksa, 'di ba? Matagal nang nagluluksa, So, sabi dito, matapos silang mag-usap ni Joab, lumakad na yung babae. So, ito yung kanilang strategy, ito yung kanilang plan, Yung kanilang pag-uusap ay in detail na sinabi ni Joab, 'di ba, yung plano niya naggagawin, 'di ba, ng babae, So, tignan natin. Pagdating, sabi dito, sa hari, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang, 'di ba? Siya nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Alam naman po natin 'yon, 'di ba, na it's a sign, 'di ba, of respect, na kanya pong ibibigay, 'di ba, sa hari. Sinabi niya, tulungan po ninyo ako, mahal na hari. Tulungan po ninyo ako, mahal na hari. So nanghihingi siya, 'di ba, ng tulong sa hari. Alam naman po natin na kung hari yung iyong hihingan ng tulong, marami talaga siyang pwedeng gawin. Siya po yung pinakamakapangyarihan, 'di ba, siya yung may pinakamataas na position sa land, At verse 5, sabi dito, bakit, ano bang nangyari sa iyo? Tanong ng hari, Bakit anong nangyari sa iyo? So in-entertain po siya ng hari, tinanggap po siya ng hari, 'di ba? Bago ka pa makarating dun sa hari, marami ka pang pagdadaanan na mga tao na maaring magtanong sa'yo, bakit kailangan mong makita yung hari? Hindi ka ba threat sa hari? Hindi mo ba papatayin yung hari? So nalagpasan lahat yon, 'di ba, ng babaeng ito, at nakausap niya, naka face to face niya, 'di ba, itong si Haring David. So yung mga kawal na nagbabantay sa hari, 'di ba, syempre i-check siya sa lahat ng yung kung may mga dala siya, 'di ba, mga protocols ba? Kasi napaka taas, 'di ba, ng position ng hari, 'di ba, na kanya pong lalapitan. So yung case ay kanya pong i-represent. Sabi niya dito, ako po'y isang byuda. May 2 akong anak na lalaki. So kung byuda ka,
'di ba? Nakakaawa ka naman talaga, no, sa kapanahunan na 'yon, lalong-lalo na sa mga ganito pong klase ng ng mga tao wherein na makikita po natin na napakahalaga po ng role, 'di ba, ng mga male figures sa kanila, no? At sabi dito, siya isang byuda, tapos may dalawa siyang anak na lalaki, no? Minsan po ay nag-away sila sa bukid. Sabi niya, walang umawat sa kanila, kaya't napatay ang isa. May kaso din, murder, kaso walang witness or walang witnesses na nakakita dito po sa pangyayari po na ito, no? Walang umawat sa kanila, kaya't napatay yung isa. Dahil, sabi dito, doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang natitirang pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa. So yung kwento ng babaeng ito, syempre galing ito kay Joab, ay napaka-clever po, napaka-talino din ng kanya pong presentation. May kaso dito, Haring David. Ito yung inilalapit ko sa iyo. May murder na nangyari, 'di ba, sa isa sa aking mga anak. Ang pumatay ay yung kanya ring kapatid na isa ko ring anak. At dahil dito sa kaso na ito, sabi niya yung mga galit na galit, sabi dito, yung mga kamag-anak ng aking asawa, at gusto din nilang kuhanin, 'di ba, upang patayin yung natitira kong anak na buhay. Sabi niya kung magiging ganon, sabi niya mawawalan na ng binanggit niya dito, 'di ba? Mawawalan na ako ng pag-asa sa buhay kasi supposed to be, 'di ba, yung mga anak ay sila po yung mag-iingat, sila yung tutulong, 'di ba? Sila yung mag-aalaga, 'di ba, sa kanila pong mga magulang sa panahon ng kanila pong katandaan or yung sa kanilang pagtanda. At hindi lang yun, Haring David, mapuputol na yung lahi, 'di ba, ng aking asawa. So napaka-exaggerated, 'di ba, ng kanya pong kwento, no? Napaka-exaggerated yung kanya pong present dito po kay Haring David. At alam po natin na pinag-isipan talaga ito, 'di ba, ng isang matalinong tao, sapagkat meron po siyang ambisyon, no? Selfish nga lang yung kanya pong ambisyon, may gusto siyang makuha, 'di ba? May gusto siyang i-execute ng hari, 'di ba? Para po ma-benefit siya una sa lahat, no? At alam po natin na itong si Joab, yung tao po na iyon. So upon hearing the case, as a king, 'di ba? Ano yung ibibigay niya, 'di ba, sa babaeng ito? Mahirap nga naman yung kanyang pinagdadaanan. Pero siya yung makapangyarihan sa land. He can protect the other child, 'di ba, upang hindi patayin ng kanya pong mga kamag-anak, upang ma-preserve yung kanyang upang ma-preserve yung buhay, 'di ba, ng anak ng widow na ito, 'di ba? Nakakaawa naman talaga, widow na nga, 'di ba? Tapos namatay pa yung kanyang anak, nagmo-mourn pa siya sa mga panahon na ito, 'di ba? At ang masakit ay yung isa rin po niyang anak yung nakapatay, tapos may problema ulit dahil gustong kuhanin ng mga kamag-anak yung buhay na anak. Tapos patayin ulit. So ano na lang yung kanyang magiging buhay. At binigyan siya ng assurance nitong si Haring David. At ang sabi niya, umuwi ka na at ako na ang bahala. 'Di ba? Umuwi ka na at ako na yung bahala, no? Ako na yung gagawa ng paraan, no? Doon sa yung doon sa unguilty na
na son mo, 'di ba? Ako na yung mag-i-execute na hindi siya mapapahamak. May assurance na ibinigay itong si Haring David dito po kay yung sa widow, 'di ba, na lumapit, 'di ba, sa kanya ayon doon, dito po sa ayon, yung kwento niya ay ayon doon sa nais ni Joab, 'di ba, na iparating sa hari. Pero hindi napanatag yung babae doon, no? Binigyan na nga siya ng assurance sa king, sige, ako na bahala sa case mo. Pero hindi tumigil itong babae po na ito, no? At ang sabi niya, ngunit sinabi ng babae, mahal na hari, ano man po ang inyong magiging pasya, kami rin ang dapat sisihin. Wala po kayong dapat panagutan. Siyempre, orchestrated ito, di ba, ni Joab. No, sabi ng babae, mahal na hari, sabi niya, kung ano man yung iyong magiging pasya, hindi po namin kayo sisisihin. Kami rin po yung dapat na masisi. Wala po kayong dapat na panagutan, 'di ba, sa case na ito. Sinabi ng hari ulit, kapag may bumanggit pa nito sa iyo, iharap mo sa akin para wala nang gumambala sa iyo. Pangalawang assurance, 'di ba? Pangalawang assurance ang ibinigay ni David dito po sa widow, na akong mag-iingat sa inyo. Ako yung mag-iingat sa iyong anak, at kapag binanggit pa ulit yung kaso na ito, iharap mo yung mga taong yon, 'di ba? Para wala. Ako na yung mag-i-execute para wala nang gumambala, 'di ba, sa iyo. Verse 11, sabi dito, makikita po natin, kung ganun po, wika ng babae, ipanalangin po ninyo kay Yahweh na inyong Diyos, na wag na nilang paghigantihan ang aking anak. So grabe talagang katalino, 'di ba, yung presentation po ng babae, na Haring David, alam ni Joab, 'di ba, na si David ay talagang malaki yung kanyang pagtingin, 'di ba, at pagrespeto dito po kay Yahweh. So sabi ng babae, yung pinakamataas na court, oo, nangako na nga kayo Haring David, pero sabi niya ganun, pwede po ba na iparating ito, 'di ba, kay Yahweh, panalangin po ninyo kay Yahweh. Sabi niya na inyong Diyos, yung bagay na ito, 'di ba, sinasabi na po ninyo, pero mas magiging panatag po ako kapag yung bagay po na ito, 'di ba, ay ipinarating po ninyo doon sa pinakamataas na authority na sinusunod po ninyo, 'di ba, na binibigyan po ninyo ng respeto. So ini-include niya ngayon itong si Yahweh, 'di ba, sa kaso na kanya pong i-present dito po kay Haring David, no? At dahil na involved na itong si Yahweh sa usapin na ito, 'di ba, nabanggit na po na maganda naman yung request, ipanalangin po ninyo kay Yahweh na inyong Diyos yung bagay na ito, 'di ba, na ma-secured po yung aking anak, 'di ba? Ma-include si Yahweh, 'di ba, sa usapan na ito para sa security, 'di ba, ng aking anak, no? Anong ginawa ni David? Sabi niya, sumumpa yung hari, 'di ba? Alam natin na kapag sumusumpa ka, 'di ba, kailangan mo yun tuparin. Alam na lahat ito ni Joab, 'di ba, yung mga pangyayari po na ganito, at binanggit pa ng hari na saksi si Yahweh. So nandun na yung anong tawag doon? Nandun na yung hawak niya, 'di ba? Nandun na yung paghawak nila, paghawak ng babae po na ito, na secured, magiging secured yung kalagayan, 'di ba, ng kanyang anak. Involved na rin po itong si Yahweh, 'di ba, sa usapin na ito, kahit yung kwento na ito mga mga exaggeration lang, mga gawa-gawa lang, 'di ba,
na parang sinasalamin kung ano po yung kalagayan, 'di ba, ng isang anak nitong si David, no? Sumampa yung hari, sabi niya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, walang masamang mangyayari sa anak mo. 'Di ba, nag-execute kaagad siya ng kanyang panunumpa at inassure yung babae na walang mangyayari, 'di ba, sa kanyang anak, no? At tignan natin. Sabi niya, verse 12, isa pa pong kahilingan, sabi niya, kung maaari kamahalan patuloy ng babae, sabihin mo, sagot ng hari. Grabe lang ang pag-entertain nitong si David, di ba? Kasi nakakaawa naman talaga yung kanyang kalagayan. At sa kapanahunan na ito, talagang makikita po natin yung puso, di ba, nitong si David, na talagang pwede mo siyang makuha emotionally pagdating sa mga kwento, 'di ba, na kanya pong naririnig. Nasubukan na ba ninyo 'yon na may nagkukwento sa inyo tapos talagang awang-awa siya, awang-awa, nakakaawa yung kanyang kalagayan. 'Di ba? May matching-matching pa, iyak-iyak pa. May kakilala ako dati, no, may isa kaming ka-flat na ganun po talagang with matching pa, iyak-iyak pa, di ba, yung mga ganun. Ang daming, grabe lang yung mga nangyayari, di ba, sa kanyang buhay, di ba, sa kanyang pamilya, di ba. Pero ang lahat pala ng yun ay hindi naman siya totoo. Di ba? Hindi naman pala totoo yun. Kumukuha lang siya ng attention, kumukuha lang siya ng emotion para makapanloko ng tao. Kasi kapag nakuha na niya yung yung loob mo, uutangan ka. Di ba? Uutangan ka, o kapag nagtiwala ka sa kanya, kasi dati may pupunta, di ba, sa Tel Aviv, nagpapabili ng dati yung mga cards doon binibili, 'di ba, sa Tel Aviv. Tapos may mga instances na talagang may nagpabili, 'di ba? May nagpabili tapos ang sabi niya nawala daw yung pera, 'di ba? Nawala yung pera, nahulog, or talagang with matching pa, iyak-iyak pa siya, 'di ba, sa bagay na gano'n, no? Na talagang maaawa ka lang talaga sa kalagayan niya. Pero later on, makikita po natin, di ba? Nakita po namin na nanluloko pa lang pala yung taong ito, tapos nagsilabasan na, di ba, yung mga tao na kanya pong niloko. At ang binibiktima po niya ay yung mga member ng mga churches. Ang dami na pala niyang pinuntahan, di ba, na mga churches. And the same strategy, di ba, yung kanya pong ginagawa, no? Mga kwento-kwento, ito kwento-kwento lang na kanila pong ginawa, pero grabe po yung pagput nitong si Haring David ng kanya pong emotion, no? Sabi niya, bakit, sabihin mo, sagot ng hari, at nagsalaysay ang babae, bakit po naman naisipan ninyong gawin ang ganoong kasamaan sa bayan ng Diyos? So parang si Prophet Nathan na siya, di ba, na di ba, nakita natin na may pre-present po siyang kaso, tapos ngayon nagre-rebuke na siya sa hari, di ba, nagre-rebuke na siya dito po kay Haring David. Pero makikita po natin na yung kanyang concern ay hindi po spiritual, di ba? Yun yung pagkakaiba nila ni Nathan. Yung concern ng tao na ito at yung nagpadala, di ba, sa kanya ay political, di ba? Political yung kanyang concern at hindi siya spiritual. Kasi ang concern niya is the people. Ang concern niya is the people. Ang concern ni Nathan is God. Di ba? Ang concern ng tao na ito na nagpadala, syempre si Joab, alam natin, wala naman siya, naman niya, ungodly man niya. So, hindi siya sa spiritual na concern, di ba? Hindi niya concern yung patungkol sa Diyos. Kasi sabi niya, bakit po naman naisipan niyong gawin ang ganong kasamaan sa bayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos? Sa mga tao ng Diyos. So she is questioning now si King David, di ba?
na yung ginawa nyo ng kasamaan, Haring David, is the people. The people of Israel. Yung bayan ng Diyos. Ano bang kasamaan yon? Kasi hindi siya nag-execute ng justice. Diba? Hindi siya nag-execute ng justice sa nangyari sa kanyang anak. Violate yung kanyang anak. Pinatay yung kanyang anak. Pero wala siyang ginawa. At ang binabanggit ng babaeng ito ay yung kasamaan ay ginawa ninyo sa bayan ng Diyos, sa mga tao ng Diyos, sa mga Israelita, sa mga pinili, di ba, ng Diyos, no? Kung si Prophet Nathan ito, sabihin niya, bakit gano'n ang ginawa mong kasamaan? Di ba, sa harapan ni Yahweh, di ba? Si Yahweh, kay Yahweh ka gumawa, di ba, ng paglapastangan, di ba, sa Diyos. Pero ang concern ng taong ito at yung nagpadala sa kanya, yung image nila, di ba, sa bayan ng Diyos. Ano ngayon yung image mo, Haring David? Hindi ka nag-execute, di ba, ng iyong justice. So, yung image ngayon, yung makikita sa'yo, di ba, ay napaka injustice mo, unjust mo na king, porket concern ang iyong pamilya, di ba, hindi ka na nag-execute, di ba, ng justice sa nangyari, di ba, sa kanila. Sa inyo na rin pong bibig, sabi niya, nang galing ang hatol sa inyong kamahalan, sa hindi ninyo pagpapabalik sa inyong anak na inyong ipinatapon. Diba? Sabi mo kasi King David, protektahan mo yung anak mo eh. Diba? Protektahan yung anak niya, diba, na nakapatay ng kanyang kapatid. Diba? Pero ito, yung anak mo King David na si Absalom, diba, wala kang ginagawa. Diba? Wala kang ginagawa. Hindi ninyo pinababalik siya. Diba? Dito sa Jerusalem. Diba? Dito sa Jerusalem. At sabi dito, diba? Walang repentance, kapatid, sa part ni Absalom, no? Yung reconciliation, maintindihan natin si David, yung reconciliation without repentance, mag-a-access lang yun ng more na problema or more harm. At makikita natin yan as we go on, di ba, sa ating pag-aaral. Importante po yung repentance pagdating po sa reconciliation. Kapag yung tao hindi humihingi ng tawad, di ba, hindi lumalapit, upang ipansinin mo yung mga bata na hindi tinuturuan na mag-sorry, di ba, sa kanilang mga kamalian, lalakihan na problema. Diba? Lalakihan na problema ng mga tao na kanila pong nakakasama. At kapag tinolerate mo yung evil, alam po natin yun, no? Nagre-require po ito ng emotions na mamamanipulate siya. Kapag tinolerate mo yung isang evil na actions, diba? Pwede mong i-manipulate yung iyong emotions. As we go on, makikita po natin kung ano po yung mangyayari. Kasi dito, makikita natin ang pinaka-word na makikita po natin dito. It is really difficult to do the right thing. King David, are you going to do the right thing? No, pero maging si King David ay makikita po natin na medyo nahirapan siya sa area na ito, no? Yung conviction niya based sa kanya pong emotions ay hindi po laging nagwo-work 'yon. Dapat ang conviction po natin ay hindi po nakabase sa ating emosyon, kundi nakabase sa prinsipyo, 'di ba, ng ating Panginoon. Sabi ng babae, mamamatay tayong lahat at matutulod sa tubig na matapos matapon ay hindi na mapupulot. Anong binabanggit ng babaeng ito? Life is too short, King David. Di ba? Life is too short. Mamamatay tayong lahat. Hindi naman tayo magtatagal dito. Bakit pinatatagal mo? Di ba yung mga yung mga reconciliation? 3 taon na, Haring David. Di ba yung nakararaan? Bakit mo tinitiis ang iyong anak?
'di ba, na malayo sa iyo. Hindi lang naman si Absalom yung malayo, 'di ba, sa kanya. Kasi ang gusto ni Joab, ibalik itong si Absalom, 'di ba? Even without repentance. For political yung political ambition or political agenda. 'Di ba? Kasi masisira ang image ni King David. Pinoprotektahan po niya yung image ni King David. 'Di ba, na wala siyang ginagawa, hindi siya nag-execute, 'di ba, ng justice dito po sa kanyang anak, no? Sabi dito sa na-violate at doon sa nang-violate at doon sa murderer, 'di ba, na kanyang anak. Kung hindi man, sabi niya, kasi yung tubig matapos matapon ito, pwede mo pa bang ibalik 'yon? Nangyari na yung lahat, King David eh. Namatay na itong si Amnon, na-violate na itong si Dina. Hindi mo naman na po pwedeng ibalik kung ano yung dating nangyari, 'di ba? Or ibalik sa dati yung lahat. Reconciliation yung pakay nila dito para ma-save yung image, 'di ba, ng kingdom. Kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawan naman niya ng paraang maibalik, ginagawan naman niya ng paraang mabalik ang isang ipinatapon. Makikita natin dito, 'di ba, na sinasabi ng wala talaga siyang yung nag-orchestrate po nito, wala siyang kaalam-alam tungkol sa Lord. 'Di ba? Alam mo 'yun? Sa Panginoon, importante yung repentance. Even si Jesus, sinabi niya 'yun, 'di ba? Yung repentance is very important. Pero dito, sabi ng babae, no, na namatay na nga itong si Absalom, namatay na nga itong si Amnon, 'di ba? Tapos na-violate na nga itong si Tamar. Sabi kung makikita natin dito, no, wala na tayong magagawa dun eh. Pero yung si Absalom na buhay pa, meron pa tayong pwedeng gawin doon. Pwede pa natin siyang pabalikin, 'di ba? Ipinatapon pa yung kanyang dito, no, yung kanyang word. 15, sinabi ko po ito sa inyo dahil sa pagbabanta sa akin ng mga tao. Pagbabanta sa akin ng mga tao yung concern nila, 'di ba? Inisip ko pong kung ito'y ipagtapat ko sa inyo, maaaring dinggin ninyo ako at tulungan. Kaya't maliligtas ako at ang aking anak sa mga nagtatangka sa aming buhay at naghahangad na angkinin ang lupaing ipinamana ng Diyos sa kanyang bayan. Tao talaga yung kanilang concern. 'Di ba? Ito dito nakafocus si Joab. Na kapag nasira yung image ng hari, masisira yung lahat. 'Di ba? Masisira yung lahat. Masisave ito. Iba kasi yung pagtingin ng isang ungodly, 'di ba, kaysa doon sa godly man of God, no? Ano ngayon yung magiging stand nitong si David? Iniisip ko rin po na ang salita ninyo ay makapagdudulot sa akin ng kapanatagan sapagkat tulad kayo ng anghel ng Diyos. Grabe grabing flattery yung kanyang sinasabi. Nalalaman ang lahat ng bagay, sumainyo nawa si Yahweh na inyong Diyos. Sumainyo nawa si Yahweh, anghel ng Diyos, yung kanyang 'di ba, turing dito po kay David, no? Sabi dito, sinabi ng hari verse 18. Tatanungin kita at magsabi ka ng totoo. Dito nakita natin magkakaroon ng discernment itong si David. Importante po 'yun sa isang man of God. 'Di ba, na talagang magkaroon siya ng discernment. At nagkakaroon lang ng discernment ang isang tao kapag kilala niya yung Lord eh. Kapag alam niya yung batas ng Diyos at malapit siya, 'di ba, sa puso ng Diyos. Ang concern niya ay spiritual things. Yung mga ungodly, wala yan discernment. Hindi sila pinagpapala ng kahit sabihin man sila, nadidiscern ko. Pero ang totoo nun, 'di ba? Ang discernment kasi, ang tamang discernment ay nanggagaling, 'di ba, sa
sa Panginoon, no? Talagang nakabase ito, no? Nadidiscern mo kung ano yung good at saka yung evil, ano? Nakabase ito, nakaprogram ito, 'di ba? Naka-align ito doon po sa will, 'di ba, ng Father. Opo, kamahalan, wika niya. 19. May kinalaman ba si Joab sa ginagawa mong ito? Tanong ng hari. Na-discern agad ni David, 'di ba, yung source ng... Kasi magkakilala sila eh. Magkakilala sila ni Joab, no? Kumbaga parang magkasanggang dikit, 'di ba, yung mga tao po na ito, no? Tanong ng hari, mayroon nga po tugon niya, no? Totoo pong ang lingkod ninyong si Joab ang nag-utos sa akin. Siya pong kumuha ng lahat ng kumatha ng lahat ng sinasabi ko. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng inyong anak. Ngunit kayo, kamahalan, nabuking ka ay kasing talino ng anghel ng Diyos. Flattery ulit, no? Anghel ng Diyos. At alam ninyo ang lahat ng niyang nangyayari sa lupain, no? Makikita natin from compliment, tapos makikita natin complicated yung situation, na nagbigay siya ng mga matitinding compliment. Tapos, verse 21, compromise naman ni David yung makikita natin dito, no? Sabi dito, dahil sa ginawang ito, tinawag ng hari si Joab at sinabi, pumapayag na akong pauwiin mo, narito si Absalom. 'Di ba? Pumapayag na ako, no, dahil sa ginawa mo, sabi dito, pumapayag na akong pauwiin mo rito si Absalom. Haring David, no? Pumapayag ka ng pauwiin mo si Absalom kahit walang repentance. Walang repentance, walang remorse, 'di ba, sa kanyang nagawang kasalanan. Buong pagpapakumbabang nagpatira pa si Joab at nang mabasbasan, sinabi niya, ngayon ko po natiyak ang kagandahang loob ng inyong kamahalan. He also gave praise, 'di ba, dito po kay David, sapagkat pinagbigyan ninyo ang aking kahilingan, 'di ba? At siya'y nagpaalam, nagpunta agad si Joab sa Geshur at isinama sa Jerusalem si Absalom, no? Ngunit hindi pinahintulutan ng hari na iharap sa kanya ito, kaya't doon na siya nagtuloy sa sariling tahanan. Alam mo yon, yung pakikipag-compromise nitong si David, it was praised by Joab. 'Di ba? Alam natin na bakit ba natin sinasabing kompromiso, 'di ba? Yung ginawa po nitong si David, dito po sa kanyang anak. Kasi nga yung murderer na ito, hindi mo basta-basta ibabalik sa Israel without giving him, 'di ba, yung due na parusa niya sa pagpatay, 'di ba, sa kanyang anak. Pero ang ginawa ni David, sige, pabalikin mo. Hindi ko lang siya haharapin. Yan na yung pinaka niya. Yan na yung pinaka yung pinakaparusa niya sa kanyang ginawa. Haring David, hari ka. You need to execute, 'di ba, yung justice sa nangyari sa dalawa mong anak. 'Di ba? Pero hindi po niya 'yon ginawa. Ito, sige, pabalikin mo, pero hindi ko siya haharapin. And 'yun lang, 'di ba, yung kanyang gagawin. But it was praised by Joab, 'di ba, yung kanyang compromise, yung kanyang compromising, 'di ba, na actions na kanyang ginawa, no? Sabi dito, 25, walang lalaki sa Israel na hinahangaan sa kakisigan tulad ni Absalom, no? Ay, papakita ulit sa atin na itong si Absalom, i-build sa atin yung kanyang image, i-build sa atin yung kanyang sarili, 'di ba? Na magsisignal sa kanyang kapahangasan, 'di ba? Na magdudulot, 'di ba, sa kanya ng kanyang kamatayan, At sa tuwing meron tayong makikita na description ng scripture
pagdating sa yung appearance, 'di ba, yung kakisigan, kagandahan, si Tamar dinescribe sa atin maganda siya, 'di ba? Na-violate siya. Laging may nakakabit, 'di ba, na problema. Pansinin natin sa tuwing may nagbabanggit, 'di ba? Tuwing binabanggit ng scripture yung image ng kakisigan, kagandahan, meron laging problema. 'Di ba, si Sarah, no, sinabi na maganda, may problema, may pagtakwil, 'di ba, na nangyari, no, sa kahit pansinin natin, pag-aralan natin yun minsan sa Bible study natin, makikita natin may kaakibat, 'di ba, na problema, 'di ba, yung may encounter, 'di ba, sa story, no. Sabi dito, makisig itong si Absalom, walang maipipintas sa kanya mula ulo hanggang paa. Buhok pa lang nito na minsan lamang gupitin sa loob ng 1 taon ay mahigit ng 3 kilo. Alam mo yun, sa tuwing every year magpapagupit itong si Absalom, grabe, ang ganda ng kanyang hair, papakilo niya yan. Di ba? Papakilo niya yan para malaman kung ilang kilo, 'di ba, yung kanyang buhok, 'di ba, na ginupit. At sinabi dito 3 kilo. Wala, talagang binibuild sa atin. Bakit kailangan pa nating malaman ito? Kasi ipapakita sa atin kung papaano po itong si Absalom, ito magsisignal, 'di ba, doon po sa kanyang pride na sino ba naman yung buhay ka pa, tapos magpapatayo ka, 'di ba, ng isang monumento. Ito makikita natin sa Jerusalem, 'di ba, yung Absalom's yung pillar. Makikita natin 'yun sa Jerusalem, no. Nagpatayo na siya doon kasi gusto niyang ma-remember siya, 'di ba? Ma-remember siya sa kapag siya po ay namatay, no. Dito pa lang nagsisignal na sa atin, no, makisig siya, 'di ba? Walang maipipintas sa kanya. Tapos yung buhok niya, 'di ba, ay talagang kakaiba sa lahat ng mga taong ginugupitan kasi 1 taon lang yun tapos 3 kilo na kaagad, no? Ang ganda ng hibla, 'di ba, ng kanyang buhok, no? Siya'y may anak na 3 lalaki, sabi dito, at siya'y at 3 lalaki yung kanyang anak at isang napakagandang dalaga na Tamar ang pangalan. Alam mo yun, ipinangalan niya sa isa niyang anak na babae yung pangalan ng kanyang kapatid. That means to say that he is giving talaga yung highest respect, 'di ba, dito po sa kanyang kapatid na violate, 'di ba, ng isa po nilang kapatid din. Tamar din yung kanyang ipinangalan, 'di ba, sa kanyang dalaga, 'di ba? Napakagandang dalaga, 'di ba, na kanya pong anak, ano. At makikita pa natin yan, mga kapatid, as we go on yung kwento, 'di ba, nitong si Absalom, no. So nag-end po tayo dito po sa verse 28. Hindi pa tayo tapos, no, sa buhay po nitong si Absalom, no. Pero makikita po natin, mga kapatid, na alam mo yon, yung kapag hindi natin in-address, 'di ba, yung mga evil na issues sa buhay, nagpro-promote lang tayo or kaya nag-aalaga tayo ng more destruction and more harm, no, possible harm, 'di ba, sa atin pong mga buhay, katulad ng nangyari po dito, no, sa pamilyang ito. So yun po, at erev po sa bawat isa. Ito type po na lang po yung ating question.